Start na tayo ng tutorials. Okay, so kagagawa ko lang nito. Hindi ko alam kung saan ko lalagay ito, pero gawa tayo ng notepad, 'no? So whether nandito kayo sa inyong active, ano ba tawag dito? Active na template na ginagawa or kung nasa homepage man kayo, creating a design is the same lang naman. So dito sa homepage, create a design lang or kung nandito kayo sa inyong kunyan may ginagawa kayo, 'no, ta's naisipan niyo, "Ay gusto kong gumawa ng notepad," or, "Ay gusto kong gumawa ng ganito, gano'n." So click niyo lang yung file tapos create new design. 'Di ba nandun lang siya. Hindi na kayo mahirapan maghanap, andun lang 'yan. Okay, so create new design tayo tapos tatanungin kayo sabi, "What would you like to create?" Gusto niyo ba mag-create ng may mga ano na dito, ano, may mga sizes na kung ano yung gusto niyong gawin. Pero since notepad yung gagawin natin and whether square, A6, A5, or A4, kung printable yung gagawin niyo or ipi-print, mas maganda na naka-inches yung size. Okay? Kasi mas madaling magsukat ng mga elements na nandun sa loob 'pag naka-inches. So, kung gagawa tayo ng square, halimbawa lang, 'no, 3.5 by 3.5 na yung gagawin ko. So, eto puwede niyo siyang i-resize into 3 by 3, puwede ring 3.25 by 3.25, kung ano gusto niyo. Pero eto na yung gagamitin ko. So, create new design lang tayo. And then, so antayin natin siyang mag-load. So, yung size, paano niyo malalaman kung anong size ng inyong canvas or ng inyong page? By default, sa umpisa, 'pag wala pa kayong title sa inyong design, nakikita niyo 'yan dito sa taas. Ay, nakalagay dito, Untitled Design, 3.5 inches by 3.5 inches. Or puwede rin dito sa File menu, tapos nakalagay dito yung size sa baba. Ayan. Okay, so gawa na tayo. Okay, so ang gagamitin kong elements ay yung mga nandoon sa Creative Color Playbook natin. Okay, so ayan, makikita niyo dito yung mga pinagagawa ko. So, may ginawa akong ano, para hindi na kayo mahirapang mag-design. Ano na 'to, ginawa ko 'to sa ano, Dreamlove, sa Dreamlove. Dreamlab. Okay, so if you're not aware, si Canva matagal na siyang last year pa 'no or years ago pa, puwede na kayong mag-create ng mga AI generated na images. So, before ang ginagamit ko is si Magic Media. Okay, ito yung una. Ngayon yung ginamit ko para dito is si Dreamlab, ayan. Okay, so ano ba 'yan, asan na 'yun? Ayan. So eto yung ginawa ko doon and oh, 'di ba naka-square na 'yan, square na, no need to ano, no need to make make dagdag kung ano-anong elements. Kasi meron na kayong naka-square na siya, may border na, ta's meron na ring, cute na cat dito. Okay. So ayan na. Charot. Okay, wait lang may gagawin lang ako. Para kasing gusto kong i-copy 'to. Lagay ko dito. Nice. Okay. Para siyang yung paper na texture. Oh, ayan may notepad ka na. 'Di ba ang bilis lang. Gawa pa tayo, isa pa. Ay, ano ba ginawa ko? Okay. So, para hindi na kayo paulit-ulit, 'no, kung may mga similar designs naman kayong gagamitin or gagawin, click niyo lang yung duplicate, tapos tanggalin niyo lang 'to. Puwede rin naman 'wag na, kung magda-drag lang din naman kayo ng other designs. Kunyari gusto niyo itong isa naman, o i-drag niyo na lang diretso diyan. Okay, drag niyo na agad. Hindi yung tatanggalin niyo pa siya, tapos maglalagay na naman kayo dito, tapos magre-resize na naman. O 'di ba matrabaho? So, hayaan niyo na nandito yung original, tapos i-drag niyo na lang yung panibagong, um, graphic element. Okay. So, resize na nga lang natin ng konti kasi medyo hindi sila pareho ng ano, ng spacing dun sa sides. Okay, so duplicate ulit and then eto namang isa. Whoops! Oh, 'di ba drinag ko lang 'yan, ang bilis. Gitna na natin ng konti. Oh, ayan na. Isa pa, isa pa, isa pa. Duplicate, tapos drag ulit natin. Parang gusto kong gumawa ng maraming ganito. Ang cute, oh. Pang Valentine's ito, ha. Oh, ayan. Meron na kayong notepads. Pero syempre hindi tayo natapos dyan. Ano pa ba? Gawa pa tayo ng ano. Duplicate ko lang ulit. Tapos, asan na yan? Ba't nawala?
Okay, kung gusto niyo na may design yung pinaka-background, gano'n din 'to, ha. Ito kasi, this is an image na ginagamit ko. Wala lang, parang paborito ko lang gamitin 'to. Nandito 'yan kay Canva. So, again, 'pag meron na kayong element or image na nandito na mismo sa canvas, ta's kailangan niyong palitan ng bago, i-drag and drop niyo na lang yung panibagong design. Ayan. Tapos, lagay tayo ng shape na square. Make this white. Then, drag and drag and drag. Resize lang natin, no? Ayan. Wait lang. Hindi ko masyadong gusto tong heart na to, eh. Try natin to. Pwede na. Or ito ang hindi ko gusto. Wait lang. Ayun, kaya pala eh. Okay. So, duplicate. And then, drag lang ulit tayo ng panibagong design. And then, lagyan natin to sa gitna. Kita naman yung heart-heart, diba? So, ito, ganun din yung may rainbows naman. Ayan. O, yung isa pa na may rainbow. Ayan. Drag and drop lang tayo. O, diba? Ang bilis. Medyo, ayusin lang natin ito ng konti. Para makita yung mga design na heart sa taas. Okay. Uy, paano nga pala ako naglagay ng square? Shortcut lang tayo, no? So, kasi para hindi na tayo mag-search pa elements, type nyo square o kaya naman shape, tapos hanapin nyo pa yung square, no? So, shortcut lang tayo. Yun nyo lang is press nyo lang yung letter R sa keyboard. So, meron na kayong square. Agad-agad. So, resize nyo lang. Gusto nyo maging rectangle yan. Or kung ano man. Basta rectangle or square lang naman kasi 4 sides, diba? Anyway, so, ayan. Papahirapan ko pa sarili ko. I-copy-paste ko na lang ito. Oh, ayun. Meron na kayong ano. Meron na kayong, tawag dito, notepad. Parang pareho. Ay, hindi, magkaiba. Magkaiba tong rainbow na to dito. Yan, kita nyo naman yung heart dito, red. Dito yung ano, brown or mocha mousse. O, diba? Ang bilis lang. Kaya hindi na ako gumawa nito eh. Kasi kahit kayo, makakagawa kayo nito on your own. Nang ganun lang kabilis. Siguro 5 to 10 minutes kaya nyo makagawa nito. Kung hindi nyo na masyadong lalagyan ng maraming design-design, no? Maraming arty-arty, edi, ano na lang, drag and drop nyo na lang. Asan na yung iba? Kung gusto nyo nang may mga ano, ito na sa Graphics Depot to ah. If you're not familiar with Graphics Depot, pwede kayo magtanong sa akin. Then message nyo lang ako. Gusto ko ng ano, ano ba maganda? Parang cute ite. Jar of Hearts. Yee! Tadan! Diba? Whoop! Gusto nyo maglagay ng name dyan. Kunyari gusto nyo naka-customize. Lagay kayo dito. Pero I think maganda yung name na parang ganito. Naisip ko lang, no? Pwede kayong, nasa na isa nating paboritong ano, pwede na to si Brittany. O kaya pwede rin si Halimau. Saan na ba yun? Halimum, ayan, or Halimum. Okay, so ito yung isa sa mga magandang gamitin. Kunyari, ang name niya is Rose. Ay! Okay, so Rose, habaan natin ng konti yung pangalan. Okay, Rosemary. Oh, bongga. Okay, so pwede dito, pero igaya natin, no? Yung theme niya is, ayan, medyo gawin lang natin siyang dark ng konti. Ano ba dark dyan? Dark? Ayan. Pwede dito, nakaganito. Pwede rin naman na, duplicate natin. Pwede rin to, lagyan nyo ng effects na naka-curve ng konti. Adjust lang natin para hindi masyado. Tapos, lagay natin detail. O, diba? Pa-style lang yan. Dito natin ng konti. Yan. Wala lang. Arty lang. Pero parang mas maganda pa rin to. Ano pa ba? Duplicate ulit natin. Gawa pa tayo ng ibang designs. So, optional lang naman yung name, no? It's up to you kung gusto nyo ng ano.
gusto niyo siyang, palitan or lagyan ng pangalan. So ito, puwede niyong tanggalin, puwede rin namang hindi na. Ang ikinaganda kasi kapag drinag and drop niyo na siya, kunyari gusto niyo ganitong ano naman, cupcake naman, yung size nun is makukuha nito nung bago niyo ida-drag and drop ta's konting rotate na lang. Unlike kapag may bagong design, so ayan 'no, malaki kasi kapag bago, 'di ba? So ire-resize niyo siya ng ganito and all. Although bahala na kayo, diskarte niyo na 'yan 'no. Shine-share ko lang naman kung ano yung mga pinagagawa ko, kung paano ako maggawa. So baka makatulong lang naman sa iba 'no. Um, Ayan. So meron tayong cupcakes, ta's kung gusto niyo maglagay ng Happy Valentine's Day or ano ba yung pinaglalagay ko dun? Just for you, ayan. Cute nito, oh. Bongga, 'di ba? Oh, ayan. Okey, nasa inyo na 'yan. Bahala na kayong maging creative. Ay, lahat naman tayo may kanya-kanyang creativeness, tama ba ako? Um, Basta lahat ng mga clip art na 'to is available sa Creative Color Playbook. So, bahala na kayong mag-match, mix and match ng mga elements. Ako nga inaano ko lang 'to, eh, parang 4 to 5 background images lang yung na-produce ko dun, nagawa ko. Nilalaro ko na lang siya into different designs. Kumbaga nag-a-add na lang ako ng other elements para makagawa ng bagong ano, design. Okay. So, ayan. Meron tayong Just For You. Ano pa ba? Dalawa yung Just For You o tatlo? O, gawa pa tayo ng isa. Ay, wait lang, wait lang. Um, Gusto ko yung ganito naman. Gusto ko to ilagay dito. Lalagay ko to. Parang ayoko nito. Kasi yung pangalan babasahin mo, tatabingi din yung ulo mo dyan. Pag binasa mo, eh, yan mo na nga. Ito na lang. Ganito na lang. May pangalan. Straight talaga yung pangalan. Sino ba yan? Ito. Lagay tayo dito. Dito. And dito. Dito ka muna sa baba. Okay. So, yung Just For You, pwede natin yung palitan. Tatlo yan eh. Tatlo. Yeah. So, tatlo. Palitan natin tong isa. And ito din. Palitan din natin Shonite. Maiba lang, no? Gusto nyo naman, ito ilagay nyo sa baba. Diba? Wala namang kaso yan. O, pwede rin dito. Tadaan! Pwede nyo rin tanggalin na lang. It's up to you. So, tanggalin na natin yung cupcake. Ibahin naman natin, no? Ano pa ba? So, meron tayong cupcake. Yung isa naman is gagawa tayo ng asan na ba yun? Teka nga. Pati ako nalilito na eh. Cupcake, eto naman, baguhin natin siya. So, instead na cupcake, kung gusto nyo yung parang envelope, ayan. Yan, dito lang natin ng konti. Rotate, rotate. Pwede rin ganito. Hindi, ganito na lang. Parang hindi bagay. Heart-heart na lahat. Wait lang. Ay, yung teddy bear. Ito, mag-teddy bear naman tayo. Ito naman, ayan. Ay, ang cute. Ganito na lang. Para happy. Happy siya, happy. Diba? Yan. Tapos, ito, palitan din natin. Cute din tong coffee cup. Ito, medyo kawaii ng konti. Kawaii! Diba? Tadan! Tadan! Toink. And this one. Ano pa ba yung isang maganda? Pwede rin yung flowers. Hindi. Sige, itong letter na lang. Wait lang, hindi ako masyadong nagagandahon kasi. Ito na lang nga ulit. Ay, cake naman. Or gift. Or, hindi. Ayoko.
Nakakaumay. Puro rainbow. Wait lang ah. Ito na lang siguro. Yan, laki lang natin ng konti. Yun. Pwede na. Uy, ilan na agad yung nagawa natin? O, meron na kayong 9. Diba? 5, 6, 7, 8. Tapos ito, yung may pangalan. Pwede nyo namang tanggalin yan or baguhin yung font. Bahala kayo. Tapos gawa naman tayo ng minimalist. So, minimalist, walang ibang nakalagay dyan. Pero, gusto kong kunin to. Wait lang. Copy ko lang to, yung pinaka-background niya. Control C and Control. Bakit mo sumentro? Center. Position. Center na nga lang. Tsaka middle. O, ayan. Okay, so dito tayo sa page 10. Tapos, kung gusto yung mag-minimalist, no? Okay. Okay yung minimalist kung meron talaga kayong cutter. Pero hindi, okay lang yun eh. Okay lang naman yun eh. Okay, para kasing gusto kong gawin to, yung may mga heart dito. Tadaan! Sobrang laki ng mga space. Bali, dito lang siya. Ayan. Tapos, yung pinaka-border is ganyan na lang. Wala nang ibang. Cute naman eh. Maglagay na lang kayo ng line kapag ipiprint yan na or para mas madaling mag-cut, no? Ayan na yan. Palitan nyo na lang ng bago. Bagong heart. Iba naman. Ito, cute din tao. Diba? Minimalist. Yan lang mismo yung design nyo. Tapos may pangalan na lang kung para kanina siya. Dito. Ano ba magandang pangalan? A, B, C, D. Lagay tayo. Charlotte. Bongga na yan ah. Ang ganda ng pangalan. Ganda ng pangalan ni Madam. Pwedeng Charlotte sa taas or sa baba? Diba? Bongga. Sobrang minimalist. Hi. Pwede kayo maglagay ng pangalan. Pwede rin naman na wala to. Tapos lagay lang kayo ng border. Punta kayo kay elements. And then, lagay kayo ng square na border. Type nyo lang square. Tapos graphics. Hanap lang tayo ng free and static. And, hanap tayo ng square border. Parang awa nyo na. Minsan, nakikita ko border. Charot lang. Anyways, border. Hanap tayo ng simple lang na border na square. Wala akong magustuhan. Wait lang. Hanap tayo ng hearts border. Ito yung isa sa magagandang hearts border. Ang problema, hindi mo siya basta mababago. Kailangan mo gumamit ng duotone. Flip ko lang. Mali. Ayan. Wala lang. Parang hindi naman maganda. Huwag naman. This one. Ganda nito. Yeah. Ganda. Position, send it to back. Kung gusto nyo matakpan to, i-resize nyo na lang to. Whoop. Diba? Hindi natakpan siya. Ganda. Or, kung ayaw nyo naman ng mga nandito, gawa kayo ng sarili nyong border na square pa din naman. So, gawa lang kayo ng square na shape.
Again, letter R sa keyboard. Tapos, gawin yung transparent yung background. Tapos, yung weight ng border, siguro mga 2. Pwede nyo siyang gawing broken lines or straight line. Walang problema doon. Gusto ko lang medyo ganito. Yung dash. Dash ba yan? Dalawa yan eh. Basta yun. And then, piliin nyo lang yung brown na border. Tapos, lagyan natin ng konting corner rounding. Masyado. And then, i-resize natin. Okay. So, position, send it to back. And then, ayan. Okay. So, ito kasi may border siya na parang papel. Kung wala yung border, tatanggalin natin to. Okay. Piprint ko lang naman to sa bond paper, di ba? So, kung makikita nyo, ako ayaw na ayaw kung may nakikita akong ganito sa gilid. Yung basta nyo na lang pinatong yung yung element dyan. Yung mga nakakuha na ng mga templates ko, siguro makikita nyo dito, doble-doble yung mga nandito. I mean, meron pa akong square sa ilalim yan na kulay white para lang matakpan yung etong border na to. So, position, backward. Ayan. Para mawala yung, ay, sorry naman. Ito yung square. Para mawala yung nandito, yung mga border na yan. Yan. O, diba? O, ayan. Minimalist ba ka mo? O, ayan. Lagyan nyo na lang mga heart-heart yan. Kaya gamitin nyo yung mga nandito. Yung mga elements na nandito sa sa Creative Color Playbook. Pwede rin natin tong palitan na iba pa. Gusto ng red? O, ayan. Mag-red kayo. Pero ako kasi, sinusunod ko pa rin yung yung Mocha Mousse. So, kaya makikita nyo dyan is medyo brown-brown. Yung mga brown colors kayo makikita, diba? Anyway, so ayan lang, no? And, so idadagdag ko na lang to doon sa set of notepads, set of digital products, no? With commercial license to for printed products na pwede yung magamit for your business. So, meron tayo dyang mga clip art. Gawa kayo ng sarili nyong mga sticker packs. Tapos, may gift tags, pen sleeves, candy dome. Ayan, bibilin nyo lang sa orange or blue app yung pinaka-dome. Tapos, didikit nyo lang dyan using double-sided tape. May chip bags din tayo, different planners, calendars, and more. So, ayun. Share ko lang naman sa inyo. So, ayun, no? Yun lang. So, share ko lang sa inyo paano gumawa ng notepad. So, nasa diskarte nyo na yan. Kung gusto nyo minimalist, ayan. Kung gusto nyo medyo minimalist pa, ay, hindi pala. Ito kasi may konting ito na yung pinaka-minimalist. However, may texture ng konti yung background. So, ito, plain lang to na white. May border dito and yung element na yan or yung illustration dito. Next, if you want to add a name, make it more customized. This one, may border, may pinaka-background, may blank page para dun magsusulat kasi nga notepad yan. Name and another graphic element. And yun. Or, meron tayong available na 4 na designs. So, diba? Parang ang kuripot ko naman dito. 4 lang yung nagawa ko. 4 lang na ganito. This one is, diretso na, no? Square na yan na illustration. Pwede nyong i-copy-paste na lang agad diretso sa canvas. Tapos, print nyo na. So, ayan. So, eto na, no? Nakagawa na tayo ng 20 designs ng Valentine's Day na notepads. So, ang hinabol ko lang dito is may mga lines. Okay, so paano ba siya ginawa? So, sige, duplicate ko na lang to. Mag-add lang kayo ng lines, as in lines. Lines lang talaga. So, again, para mag-add ng line, or straight line, kung anong klaseng line. Hindi, straight lang. Press letter L sa keyboard, and then, tadaan! Pwede rin naman, kung gusto nyo pang mahirapan, edi punta kayo sa Elements. Punta kayo sa Elements tab, tapos dito, line. Ayan, oh. Kaya type nyo line. Kaya dito, line. O, basta yun.
Okay, so letter L lang sa keyboard para mabilis, 'no? Tapos siyempre gawin nating 1 lang yung weight niya, line weight kasi masyado makapal. Tapos yung kulay niya is gawin lang nating brown, shades of brown kasi nga mocha-mousse tayo. So, i-drag niyo lang. Okay, 'pag nagda-drag kayo, 'di ba minsan tumatabingi 'yan kung saan-saan siya napupunta, anyways, kahit na anong straight na gusto niyo minsan tatabingi talaga 'yan. So, para dumiretso siya, teka napapanood ako ng laway. Kanina pa kasi ako nagsasalita, ano ba naman 'yun. Okay, so para ano sasabihin ko, para dumiretso yung line as hindi siya magbali-baliko or hindi siya kung saan-saan pumunta, press niyo yung shift sa keyboard. Okay, shift and then drag niyo siya. 'Yan. So, kahit na anong gawin niyo diyan, diretso pa din 'yan. Puwede siyang straight na ganito pero hindi siya yung parang tabinging ewan. Di ko alam paano describe, basta 'yun. Basta hold down shift on your keyboard tapos duplicate niyo lang 'yan. Sentro natin 'no. So 'pag nagdu-duplicate kayo, bahala kayo sa diskarte niyo kung gusto niyong control C, control V, yung duplicate dito, puwede rin naman control D, duplicate din 'yun. Ang kinaganda lang kasi kapag nag-duplicate is, um, okey. So kung papansin niyo, wait lang, control C, control V, 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 V. Ay, wait lang, may gagawin ako. Ngayon ko lang 'to gagawin, check ko kung ubra ba. Control V, control V, control V, okey. So, okey, mas maganda talaga duplicate, bakit? Kasi 'pag nag-duplicate ka once tapos in-align mo siya dito, kung ano yung distance ng dalawang line, tapos nag-duplicate ulit kayo, yun na yung susundan niyang pattern. Hindi ko alam kung na-gets niyo, basta yun yun, hindi ko na ulitin. Okey. So, ilan na 'to, ilang lines 'to? Parang medyo maliliit yung lines, yung spacing ng lines. Pero tignan natin, ilan ba 'to? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tama, okey na 'yan, 10. Okey. So, puwedeng ganito 'no, straight na 'yan, ganyan. Tapos copy paste natin 'to. Hindi, medyo mahirap yung ginawa ko diyan. Eto na lang, isa na nga lang para mabilis. Ayan. So, puwede niyo na siyang i-copy paste dito 'no. Yun nga lang ako may kaartehan ka talagang taglay minsan. Gusto ko may konting space dito. Um, Bale yung line dito, click niyo lang 'yan, shift sa keyboard tapos drag papunta dito. Gano'n din 'to, click, shift, then drag papunta dito. 'Wag naman masyado. Ayan 'no, pumupunta siya dun sa kung saang part. Okey. Eto gano'n din, shift then drag para hindi siya masyadong dikit na dikit doon sa inyong illustration. Okey, para may konting space siya. So eto na 'yun. Kung gusto niyo gawin niyo siyang dotted, yung style ng lines, ayan. Puwede niyo rin namang gawin, select all, line style, and then dashed. Wala kasi nakalagay, eh. Basta dash 'yan. Okay, gusto niyo ganitong style, gusto niyo naman ganito, puwede rin 'yan. Bahala na kayo, diskarte niyo na 'yan. Okay. So, marami pang puwedeng gawing style actually. Kung ayaw niyo ng lines, kung ayaw niyo ng straight, broken, or broken, straight, dashed, dotted na lines 'no, puwede naman kayong mag-add ng ano, try natin ng ano, ba't ba graduation? Yung grid. Usually makikita niyo sa notepads, kung hindi grade naka-dots or dotted yung ano, yung pinaka-part kung saan kayo puwede magsulat, yung gitna. So, wait lang, hanap tayo ng medyo manipis. Itay. However, ito kasi, nipisan lang natin ng konti. Ayan. Usually ito is kapag may, eto na lang. Ayan. Kapag medyo may design-design talaga yung inyong ano 'no, yung inyong background. Teka lang, kukuha lang ako sa taas ng isa. Kunyari ito. So, instead na itong white, ito yung gagamitin natin. Ay, sorry naman. Sige, hayaan ko na pala yun diyan kasi yung ilalim is ano, is transparent. So, position lang, send it backwards. And ayan, may konti na kayong design na naka-grid. Naka-grid yung style.
Tadan! Lagyan natin ng konting curve para sumabay siya dun sa ano, sa nasa likod niya. O, ayan. Ah, 'di ba? Yung iba dotted. So, binibigay ko lang yung option na pero hindi ko na isasama sa ano, sa template or sa design. Yung isa naman is yung dotted line. Okay. Wait lang natin ng konti ha. Minsan may kabagalan si Canva eh. Ewan ko ba? Dinilit ko na nga parang ilang libong images na yung dinilit ko dito para lang bumilis siya eh. Yung mga in-upload ko yun hindi yung galing kay Canva. Siyempre free lang yung hinahanap ko, no? Hanap tayo. Pero mahirap maghanap sa free. So, ang gawin nyo na lang, yung ano, tawag dito, tanggalin ko muna to. Kasi nandito yung mga dotted na lines na pwede nyo na talaga ilagay as is. Kaya lang medyo mabagal nga ito. Ano ba naman na yan? Wala yun sa photos eh. Wait lang hanapin ko muna. Oh, ayan, lumabas din lahat. Bagal eh. Ang tagal eh. Okay, so tanggalin ko muna itong nandito sa canvas. So, ito muna, no? Ayan, para hindi na kayo mahirapan. 'Di ba? Medyo transparent lang natin ng konti. Yan. 'Di ba? So, ito yung isa pang makikita nyo na design. Tapos may border lang siya dun sa labas. Yung mga gumagawa ng notepads, siguro nagigets nyo ako, di ba? Okay, yung isa naman, kung free lang yung, ano, yung account nyo, free kasi lagi yung pinipili ko para kung sino yung gagamit ng template is hindi mahirapan. So, pag ganito, tatansyahin nyo nga lang. Tatansyahin nyo lang para yung spacing is the same. Wait lang, parang hindi pa din. Okay. I think pwede na. Hindi halata pa din. Wait lang. Ito ba? Ay, hindi ito. Aha, medyo malapit na. Okay, so ganito yung ginagawa ko minsan para kahit free yung account nung gagamit is magamit pa din. So, duplicate nga lang natin to. Tansya-tansya lang mga sis kasi ba ayaw mo sumentro. Okay. Ayan. Tapos ito is duplicate ulit natin. Okay. So, ito, mas madali na siyang i-resize. Parang kailangan natin medyo lakihan siya. Kasi, ganito na lang. Hindi na kasi natin ito pwedeng bawasan eh. Or i-crop kasi siya ay SVG file. So, ganyan na lang. Lagyan na lang natin siya ng border sa labas. Okay. Medyo gawin lang natin siyang transparent. Okay. Yan. So, eto na yung isang ano. Yung isang pwede yung gamitin, no? Sa inyong notepad. Babala natin ng konti. Yan. Tapos lagyan natin siya sa ilalim. Send it to back position, then send to back. Ayan. Tapos kung gusto maglagay ng mga elements dyan, decoration, then it's up to you. Okay, so yun lang, no? Tapos, i-delete ko din. Hindi. So, 20 designs lang talaga yung ginawa ko. Kasi, bakit parang naging 21? Nag-duplicate ako dito ng isa. Tama ba? Ayan, teka lang, narito tuloy ako. Ayan, so 20 designs lang to, tapos ida-download nyo na lang yan, and i-layout nyo na lang siya sa A4 size na paper, then ready to print na yan. Okay, so syempre ginawa ko yan ng, hindi yan pang graduation, ano ba? Ginawa ko yan ng, saan na yan? Ayan, syempre ginawa ko ng mockup yan. Para makita nyo lahat ng designs. Ayan, ayan na yun lahat. Okay, so lahat ng to is available sa Creative Color Playbook sa shop. Okay, check nyo na lang. And if you want to see yung mga inclusions, nandito lang din yan.
Tan-taranan! Hello, Canva! 'Di ko alam kung Canva yung mabagal o yung computer ko na. Ay naku, talaga naman. Mhm. So, ito yung mga elements na ginamit ko. Yung sinasabi ko sa inyo, lahat ng nandun is nandito sa Creative Color Playbook ng mga illustrations. So, these are all made using Canva's Dream Lab. Okay, so ituturo ko yan doon sa course na ginawa ko. And, wait lang ha, kasi medyo madami-dami na yung nagawa ko. So, kung ano yung mga ginamit ko dito is, or ano yung mga inclusions dito, ituturo ko kung paano gawin. So, if you're interested, gusto niyo matuto kung paano gumawa ng digital products, don't forget to like, follow, and share para lahat tayo may alam. Yun lang, babush!